Pero ang mas tuwang-tuwa po ako ay noon pong, at masaya din po yung po sa UCM. Kita nyo naman, ayaw pang umalis ng Tito Delphine sa harapan. At gustong-gusto pa niyang kumanta. At ang nakakatuwa, ang pinaka nakakatuwa po ay yung pong ating pong kahapon po, yung congregational fellowship natin. At lalo na po yung pag-exchange gift natin na i-describe kung sino mabunot, i-describe po yung family. Kaso nga po, ako pa ang pinag-describe ni Jojo, mas kilala niya, ang tatay na Ning. So, at bukod po doon sa magandang pagsasalita ng nakabunot, yung describe yung family, mas ang katuwaan po, masigit po ang katuwaan po na nakilala ko po yung mga bawat pamilya ng UCCP, Batangas City. At sana po sa isang taon ganun ulit. Kasi mas nakikilala natin yung bawat member ng iba-ibang family. Si ganito pala yun. Kasi ang iba hindi pa din naman kilala kung sino-sino yung ibang family yung uma-attend dito sa ating simbahan. Sana everyday Christmas para laging masaya. As in, yung festivity, yun ang parang nakakatuwa. Sabi nga ng isa kong kumare, nakaka-stress. Dahil daw po saan? Sa gastos. Magastos daw po pag Christmas. Ang pagdiriwang po natin ng kapanganakan ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, ay panahon din ng mga reunion, family reunion, school reunion, at kung ano-ano pang reunion. Mas masayang magsama-sama tuwing Kapaskuhan, di po ba? Bakit nga ba? Siguro ito po ang mas lalong binibigkis tayo ng pagkakaisa sa diwa ng ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo at sa pagmamahal natin sa ating kapamilya, kapatid, at lalo't higit sa ating kapuso. At ang ating nagkakaisang pagmamahal sa Panginoon, ang ating common denominator para tayo ay kumilos sa hamon ng paglilingkod. So kung tayo po ay may talent para kumanta, tayo po ay mag-join sa ating pong choir. Kung meron pong talento, talino, may talento o may kakayahan na magbigay. Para po sa hamon ng paglilingkod, ayun po, ang ating common denominator po ay ang ating pagmamahal sa Panginoon. Atin nga pong balikan ang teksto ng Colossians chapter 3, verses 12 to 14. Kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumihinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawa din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Merry Christmas pong muli at magandang gabi. Salamat po. Magandang gabi po. Merry Christmas po. Yon, ang ganda ng inyong mga ngiti kapag Christmas na.
Bakit nga po ba ganon? Kapag Christmas at binabati tayo ng Merry Christmas, ang ating mga ngiti umaabot hanggang tenga. Kasi po, ang nasa ating puso ay ang ating Panginoong Hesus Kristo, di po ba? Okay. Walang sa inyo ang nakasimangot o nalulungkot. Kahit tayo'y puno ng problema sa buhay, ng mga agam-agam, ng mga isipin kung paano natin ise-celebrate o paano tayo makakapagbigay ng ating mga regalo ngayong Kapaskuhan, ay naroon pa rin sa ating mga puso o nagagawa pa natin ang umiti sa ating katabi, lalo na tayo ay bumabati o binabati ng Merry Christmas. Bakit nga po kaya? Kasi po kung inyong susuriin ang sinabi ng ating kapatid na Maida o ang aking nasa listahan, yung salitang Christmas, ang unang 6 na letra po ay ano po yun? Christ o C-H-R-I-S-T o capital C-H-R-I-S-T. So yun ang Christ. Yun ang tama naman na siya ang ating isineselebrate o pinaghahandaan ngayong Kapaskuhan. Siya rin ang punot dulo ng ating pagsasaya. At siya rin ang dahilan kung bakit tayo ay mayroong simbang gabi o 9 na gabi ng simbang gabi na paghahanda natin para sa pagdatal ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang dahilan kung bakit tayo ay naririto ngayon. Siya rin ang dahilan kung bakit sa ating mga puso ay nakaukit ang kanyang pangalan. Ang ating pong batayang teksto ay matatagpuan sa John 3:16 na alam kong sa ulo na kahit ang maliliit na mga bata. Na ganito po ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa panahon po ngayon, hindi po mahalaga ang mga bagay na materyal o ang mga karangyaan, lalo na ngayong Pasko. Ang mga regalong ating matatanggap mula sa ating mga kaibigan ay hindi mahalaga. Madalas sa pagpapalitan ng ating mga regalo ay nakakalimutan natin ang kaloob ng Diyos. Ang isipin natin ay ang ano baga ang ating maihahandog sa ating Panginoong Hesukristo o sa ating tagapagligtas. Dahil kahit po ang pinakamaliit o pinakamunting regalo ay nagpapabalik sa ating alaala sa Bethlehem, kung saan ibinigay o inihandog ng Diyos ang kanyang kaloob na walang kapantay na pag-ibig, ang halaga, ang kanyang anak na si Jesucristo. Ngayong gabi po ay binigyan ko ng kahulugan ang letrang P sa puso ng Pasko, na siya nating tema ngayon, simbang gabi. Ang una pong 3 ay nakakatuwa kasi ito po ay binanggit ni kapatid ni Kuya Danny Andal sa kanyang mensahe. Kaya nung ako po'y umupo, dahil ako po'y nasa unahan, yun ang aking sermon. Kaya lang po 5 yung akin. Ang kanya lang pong sa 3 ay iba, pero ganun din po yung ibig sabihin. Ang una po ay ang pagmamahalan. Pagbibigayan ang 2, ang 3 ay pagmamalasakitan. Pero ang kay Kuya Danny po ay pagdadamayan. Tama po ba, Kuya Danny? Ang 4 po ay pagkakaisa at ang 5 ay ang pagpapatawad. Kung ang ating puso po ay puno ng letrang P
sa salitang puso ay puno ng pagmamahal, matututo tayong magbigay at magmalasakit sa ating mga kapwa. At siyang nagbibigay daan upang tayo namang lahat dito ay magkaisa at matutong magpatawad sa ating mga nagawang kasalanan sa ating mga kapwa. Kaya si Kristo ang puso ng Pasko. Kung nung isang simbang gabi, ang ating napakinggan ay tayo ang puso ng Pasko. Subalit paano tayo magiging puso ng Pasko kung ang puso natin ay walang laman ng pagmamahal, pagbibigay, pagmamalasakit, pagkakaisa, at hindi tayo marunong magpatawad sa ating mga kapwa? Hindi po yun ang puso ng Pasko, o wala po sa ating mga puso ang Panginoong Hesus Kristo. Ngayon pong gabi ay nais kong iwanan sa inyo ang ibig sabihin ng life o ang ating mga buhay. Kung tayo po ay mapupuno ng pagmamahal at sa mga salitang aking nabanggit kanina lamang, life without Jesus is lonely. I is insecure. F, full of doubt, and E, emptiness. Ibig sabihin po, kung wala sa ating mga puso ang ating Panginoong Hesus Kristo, tayo ay hungkag o malungkot. Kaya po bawal malungkot. Sana araw-araw Pasko, para ang mga ngiti ng mga tao ay abot hanggang tenga, punong-puno ng pagmamahal. Sana po lagi nating isipin yun. But life with Jesus is light and easy. I, inspiring. F, full of hope. And E, enthusiasm. Magandang gabi po, pero bago po, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng maraming sapagkat sa mga sandaling ito ay nakaukit sa aming mga puso ang pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po sa inyong pangako na laging nagpapaalaala sa amin ng walang humpay ninyong pagmamahal. Naway ang pagmamahal na ito'y maibalik namin sa iba't ibang kaparaanan para sa aming mga kapwa. Naway araw-araw ay Pasko, Panginoon, sa aming mga puso upang patuloy naming maisagawa ang pangako ng pagbibigay na walang iniintay na kapalit. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay ninyo sa amin ng inyong bugtong na anak na si Hesus Kristo upang matuto kaming magpatawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Magpapatuloy po tayo sa ating gawain. Ating pong dadamhin yung promise ng Panginoon. Kaya tayo lahat sa pangkatapos ng awitin, tayo lahat ay titindig at ating aawitin ng may kagalangan. March po ang tempo, standing on the promises of God. Papalakpak po tayo. Dami natin yung mensahe ng awitin, standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and king. Standing on the promises, awitin natin ang may kagalangan. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord. The
are coming daily with the Spirit sword, standing on the promises of God. Standing. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Patuloy po tayong makipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Muli po nating hawakan ang ating mga katabi. Alam niyo po, Panginoon, ang amin pong paghahawak-hawak kamay ay simbolo na kami po ay nagkakaisa. Sa mithiin na ikaw ay patuloy naming papurihan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay aming napapurihan sa pamamagitan ng aming pag-awit, ng aming pagninilay, at ang patuloy naming pakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Alam niyo po, ito yung kagandahan sa amin bilang mga mananampalataya. Mayroon kaming mga talento, kakayahan na pwede naming ibahagi. Hindi lamang sa loob ng iyong bahay, dalanginan, maging sa labas, o aming Panginoon. Kaya naming panindigan, itayo, at itatayo ang aming pananampalataya. Kagaya po ngayon, dakilang Diyos, hawak po namin ang kamay ng aming mga mahal sa buhay. Yung pong aming kasama sa simbahan. Yung pong aming kapatid, aming magulang. Dahil gusto namin kami ay magkakasama. Kaya nga po kami uniting, nagkakaisa. Sana sa Paskong ito, hindi lamang po matatapos dun sa 9 na gabi na pag-abang namin sa muling mong pagdatan sa iyong birthday, kung hindi sa pang-araw-araw naming mga buhay, o aming Panginoon. Marami pong mga salita na dapat mahayag kung ikaw ang aming kakausapin. Pero sa kabila nito, nababasa niyo po ang nalalaman ng aming mga puso, ng aming mga kaisipan. Andun ka. Andun ka na napatuloy na nagpapadama ng pagmamahal. Pagmamahal na ikaw ang siyang unang nagbigay sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Nagligtas sa aming mga kasalanan at patuloy na magliligtas sa aming mga buhay. Kami po ay may mga kapatid, dakilang Diyos, na hindi namin nakasama sa aming pananambahan. Sila po ay nasa banig ng karamdaman, o aming Panginoon. Patuloy po namin silang ipinagpe-pray sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ipadama mo po sa kanila ang iyong pagpapagaling. Salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, aming Panginoon, kami po ay natatapos ng aming masayang pananambahan. Isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, o aming Panginoon. Pero hindi po dito natatapos ang aming paglilingkod. Bagkus pa nga kami po'y lalabas, baon-baon namin lahat-lahat ng aming narinig at nakita. Baka nga po habang sa aming pagtulog mamaya, umaawit pa rin ang aming mga puso. O Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Sa gabi pong ito ay ipagkaloob niyo po sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at patuloy niya tayong sasamahan, gagabayan sa ating mga pagtugon sa hamon ng paglilingkod. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat sa matagumpay nating pananambahan at papuri sa kanyang pangalan. Give it broken back to you. Together, running over. Give it will come back to you. You give to the Lord. Give it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you when you give to the Lord. Bukas nga po ay ang Christian Youth Fellowship naman ang mauuna. Bukas po ng simbang gabi. Running Sa over. lahat po ng CYF, meron po tayong muling practice ngayon. Sa lahat po ng magulang ng CYF, nawa po ipayagan nyo inyong magulang na makapag-practice mamayang gabi. Dahil bukas na po ang aming Christmas play. So sana po ay inyo kaming payagan. Give, it will come back to you. Measure, pressed down, shaken together and running over. Give, it will come back to you when you give to the Lord. Give, it will come back to you. Measure, pressed down, shaken together and running over. Give. It will come back to you, and you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Tayo po ay may konting pagkain po doon sa garden. Mayroon po tayong pampainit na sigmura.